news mga kaabante dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Abante Pilipinas. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Good morning. Good morning. Wake up. Wake up. Abante Pilipinas. Magandang umaga mga kaabante! Pag itong mic na to, kahit lumayo ako, pareho yung boses no? hindi nag-off mic. Magandang umaga mga kaabante. Good morning. Kumusta kayo? It's Wednesday morning. Ikalabing-4 na ho sa buwan ng Enero 2026. Muli nagpupugay po ang inyong yamanin sa iksaswabing tagapagbalita sa umaga. Ronnie Ramos ho! Abante Pilipinas. Join me until 5:30 in the morning sa kabuuan ng ating programa. At syempre tayo po ay live na napapakinggan sa DWAR Abante Radio 1494 sa talapitan ng inyong mga radyo. At syempre, tayo ho ay live din na napapanood sa mga telebisyon. Kagaya po ng Converge at Sky Cable Channel 85. Ang TCL Smart TV, ang Blast TV na ang tawag ko dyan ay TV in your pocket. Samsung TV Plus at Cable Link. Ganun din po sa Romblon Cable, siyang dahilan para mapanood tayo sa Kabisayaan. Diyan naman po sa Mindanao at sa Cagayan de Oro City, Romblon Cable. Andyan din po ang Beautiful Cable TV, ang Pagadian Cable TV at Parasat Cable TV. Kaya sa inyo lahat, walang dahilan para hindi tayo magkita-kita saan mang panig ng bansa. Abante Pilipinas. Bukod pa ang ating mga tagapagpanood sa buong mundo, sa pamamagitan naman po ng ating mga social media accounts, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, Twitter at X. Abante Pilipinas. At ang bago ay di yung Amation TV kung saan tayo po inapapanood na rin ng live sa bukod tanging ad-free TV streaming dyan po sa North America, ang Amation TV na isang online TV platform na napapanood at ang content ay pawang mga Asian programs sapagkat ito'y nakalaan para lamang sa Asian community. Abante Pilipinas. But of course, kasama din po natin ang ating po mga magigiting na mga field reporter sa labas ng himpilan, ating mga umaabanting reporter na kung saan ang ilang mga balita ho natin ay naririnig din sa K5 News FM nationwide. Kaya walang dahilan para hindi po tayo magkita-kita at magkarinigan. So, wala na kayong unless na wala kang cellphone. Di ba? Ay kung wala kang cellphone, ay hindi nga tayo magkakarinig at di tayo magpapangita. Pero hindi. Hindi ko lang alam kung ano mga feature na meron. Pero yung keypad na cellphone, yung Nokia, may yun eh. May Facebook. Oo. Hindi ko lang alam kung may video din yung Facebook niya. Yun lang hindi ko alam. Hindi ko pa na-try. Pero nakita ko may Facebook siya. So, kahit saan, pwede na pala, Pwede tayong magpangipangita. And of course,
Pwede rin ho kayong mag-iwan ng inyong pong mga mensahe, ng inyong mga pagbati, ng inyong opinyon sa mga paksa na ating pinag-uusapan o pag-uusapan pa. Ngayon pong araw po na ito ng Miyerkules. Alas 4:06 na ho ng umaga mga kabante. Abante Pilipinas. Oo, marami ho ang talaga naman hong tumaas ang kilay at tinawag na nagunggong itong magkapatid na John Vic Remulla. Matapos na ipagyabang itong yabang lang naman talaga meron ito si John Vic, hindi ba ga? Palibhasa, mga pamilyang may kaya sa buhay, kaya yabang lang ang meron yan. Hindi naman lahat ng mga mayayaman at may kaya sa buhay ay mayabang. Pero ito, yabang lang ang meron ito eh. Mantakin mong ipagyabang pa sa Billionaire News Channel at sabihin na sila daw ay nakatanggap din ng offer na 1 billion pesos para lamang dito sa issue ng flood control scandal. Para lang daw merong maabsuelto na isa. Dito sa flood control scandal na ito. Ayun, nagpapapaniwala ba kayo dyan sa mga banat na yan ni John Vic Remulla? Wala yan. Kasi una't higit sa lahat, kung talagang totoo yan, dapat ipinahuli niya na. Di ba? Ay gusto lang niyang umepal. Parang nung natatandaan ninyo? Yabang eh. Yabang nung hinuli si nung kanilang isinuko. Itong si FPRRD. Si former President Rodrigo Roa Duterte nung kanilang isuko sa ICC. Di ba ga? Anong sabi doon sa interview with Pinky Webb sa Billionaire News Channel? Oh no, it's a group effort, sabi niya. The President, the Secretary of the Security Advisor, the Security of Defense, Gibo Chodoro, and me, sabi niya, pati ako, 4 sila doon na binanggit niya. Abay, nung sumunod na mga interview, itinatanggi na. Abante Pilipinas. Syunga. Syungan, tinamaan ng... Ngayon, etong hamon sa iyo ngayon, John Vic, kung talagang hindi yabang ang pinagsasabi mo. Sino ang nag-offer sa iyo? Ha? Sino at bakit hindi mo ipinahuli? Nakagaya ng ginawa nitong si Congressman Leviste. Bakit? Hindi mo na ipahuli o hindi mo ipahuli o hindi mo... Baka naman kasi tama ang bulong sa akin ni Mang Teban. Kasi ang bulong sa akin ni Mang Teban, ang totoo niyan, ang tsorya ko dyan, Kaabanting Ronnie, hindi sila inalok. Sila ang nanghihingi. Pinas. Kaya sabi ko, hindi kaya totoo yun? Oo, baka nga. Baka binabaliktad lang, masabi lang, o mema lang, di ba? Pero I doubt naman which is parang pwedeng mangyari. Kasi kilala naman itong gobyerno ito sa buong mundo na itong kasalukuyang gobyerno ito ang pinaka-corrupt na gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Kaya, John Vic, ang hamon sa iyo, sino? Sino ang nag-alok sa iyo at bakit hindi mo ipinahuli? Kagaya ng ginawa ni Congressman Leandro Legarda Leviste. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Di ba ga? Ayan ho tanong na tungkulin mong sagutin sa harapan ng taong bayan. Iniyabang mo na eh. Ipinagmalaki mo pa. Pero wala ka namang mema o wala ka namang binesa, sabi niya. Wala kang sinabi. Puro daldal. Puro yabang. Abante Pilipinas. Kaya sabihin mo, ibulgar mo. Maraming media nakapaligid sa'yo, di ba ga? Sabihin mo, ang nag-offer sa akin, no? Yabang ang lintik na ito. Di ba? Sino? Yan ang hamon. Sino ang nag-offer sa'yo? Kontratista ba o congressman o politiko? Sino? Abante Pilipinas. Yan ang hamon namin sa'yo, John Vic Remulla, na puro yabang lang ang alam. Alas 4:10 ng umaga. Kung minsan, ang hirap na ring maniwala kay Congressman Toby Chanco eh. Oo. Kasi parang ang pagkakaintindi ko doon sa kanyang kwento ng ball jacket daw ni PBBM, itong
etong si Martin Romualdez, ay parang tinawagan siya, inimbitahan. Oo, para lamang ipakita sa kanya na binoboljak niya si Martin Romualdez. Para namang hindi totoo yun. Kasi, kung pagagalitan ko isang tao nito, di ako na lang. Di ba? Ba't kailangan ko pang yayain si Fred? Ba't kailangan ko pang yayain si Clyde, si Maiton, o kaya ay si Yorme Baste? Di ba? Ba't kailangan ko pang yayain yan? Para ano? Para tuluyang ipahiya yung pinsan ko, yung kadugo ko? Di ba? Parang ano parang ang hirap maniwala na, tawag dito, Congressman Chanco, sumama ka. Ha? Sumama ka kay Lacwan para ipakita ko sa iyo na galit ako dito sa mga lintik na ito. Parang ang hirap maniwala no? Ano to? Drama? Di ba? Parang sinasabi, double edge ang tingin ko dito Parang gustong sabihin sa mga kwento na maintindihan mo na itong dalawa na ito, si Bongbong at saka itong si Martin, magpinsang buo yan. Hindi yan mag-aaway kahit anong mangyari, lalo pat bilyon ang pinag-uusapan. Pero, at yung paggalit-galitan kunwari yun, parang ganun ang gusto niya sabihin Kasi hindi ako naniniwala talaga na iimbitahan siya. Iimbitahan siya. Alam mo, ewan ko lang pero kung akong tatanungin, at ako mapupunta sa ganung sitwasyon, simple lang. At lalo pat ipinatawag ako dahil may tiwala yung presidente. Ako simple lang gagawin ko, kahit man lang audio recording, meron ako ilalabas. Wala. Wala din, kaya minsan talagang ang hirap ng maniwala sa gobyerno natin na ito. Kaya kayo, nasa inyo yan, yung mga patuloy na ipinagtatanggol ang katarantaduhang nangyayari dito sa atin, bahala na kayo sa buhay ninyo. Basta't kami na mga nakakaintindi sa totoong nangyayari at tatanggap na namin na kami ay pinaglalalangan lang, we will just move forward. Abante na lang, Eka. Basahin na lang natin hintayin na lang natin 2028. Anyway, lahat naman ng mga tao ay takot. Takot na at alam nila na hindi nila kayang ibagsak si Sara Duterte. That's the thing there. Yan ang punot dulo ng lahat. At wala nang iba. Hanggang ngayon, yan lang ang tangi nilang ginagawa. Ibagsak si Sara Duterte, which they cannot do. Dahil habang ginagawa nila ito, lalong minamahal ng tao ang mga Duterte. At lalong bumabagsak ang tiwala at ang paniniwala nitong mga tao sa administrasyon. Kaya nga negative ang rating Walang positive, negative. Kahit na anong number yan, negative pa rin yan. Abante Pilipinas. Yung negative 3, mataas-taas pa yun Yung negative 14, negative 75, ay di lalong malalim. Abante Di ba ka? Pilipinas. Paano ko nasabi? Tingnan mo yung positive 0. Siyempre, pag nasa taas ka, that's 1, 0 or something. Pero pag ito, negative 3, bagsak, di ba? Bumaba pa ng negative 47. Di ba? Saan ka napunta? Mas malalim yun. Abante Pilipinas. Ewan ko lang kung tama yung math ko alam niyo naman, kaya nga ako nag-mascom, hindi ako magaling sa number Yun lang. Mga kaabante, it's up to you. Kaya let us all move forward. Hayaan na natin sila, ipanalangin na lang natin na maging maayos ang lahat sapagkat tayo mga Pilipino, hindi naman tayo pinababayan ng Panginoon Diyos. Hintayin na lang natin ang 2028. Ito lang ang problema natin. Baka bago dumating ang 2028, kung anong gawin nila sa kanilang kalaban. That is one of our biggest problem. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. 15 minuto, 18 segundo ang oras natin makalipas ang alas 4 ng umaga. Narito na ang ulo ng mga balitang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito ng Miyerkules, January 14, 2026. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako ang inyong tagapagbalita, Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Headlines. Posibleng pagtaas ng alert level sa Mount Mayon, pinaghahanda na. Headlines. Mga Pilipino, mas tiwala sa media sa paglutas ng flood control scandal ayon sa survey. Headlines. DPWH, magkakaroon ng spokesperson sa mga legal issues. Headlines.
Rehab, isasagawa sa release ng MRT3 pero biyahe nito hindi apektado. Headlines. Lisensya ni Harry Alcantara, binawi na ng PRC. Headlines. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Abante Pilipinas. Puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Kamalig sa Albay. Ito'y upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa 3 evacuation centers sa naturang bayan. Ang kay Kamalig Albay Mayor Caloy Baldo, isa ang kalusugan ng mga bakwit sa mga target na tugunan ngayon ng pamahalaan, lalo na at pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ng posibilidad na itaas pa ang alert level ng Bulkang Mayon. Anya, sa ngayon ay marami na ang may ubo sa loob at labas ng evacuation center dahil na rin sa klima. Pero tiniyak naman ni Baldo na mayroong naka-standby na mga health workers sa loob ng evacuation centers. Samantala, mula sa 256 na mga naitalang rockfall kahapon, January 11, kahapon o January 13, ay bumaba na lang ito ngayon sa 133 o 133 habang patuloy naman ang paglabas ng lava at usok mula sa bunganga ng Bulkang Mayon. Abante Pilipinas. Ang sabi ng mga taga roon at ng pamunuan ng lalawigan ng Albay, baka pwede. Yung permanent danger zone, permanent danger zone, dapat wala na talagang nakatira dyan kahit anong mangyari. Hindi ba ito pwedeng tugunan ng national government o kaya ay ng lokal na pamahalaan? Kasi if I am the governor at mayor kung saan man nasasakop sila, kasi marami nakapaligid dyan sa Mayon hindi lang ho Albay, hindi lang ho Pulang, ano bang bayan yun? Hindi lang ho itong tinawag natin, itong Kamalig, hindi lang yan, mayroon pang iba may iba pang bayan ang nakapaligid dyan. Pero kung ako, ang unang-una kong iisipin dyan ngayon ay yung 6 kilometers permanent danger zone. Dapat wala ng tao dyan sa 6 kilometers danger zone na yan. Permanent nga di ba? Dapat wala nang tumitira dyan. Anong gagawin natin? Ay, di gumawa ka ng paraan, ilipat mo. Trabaho mo yan tungkulin mo yan bilang isang elected official. Tungkulin mo na pangalagaan ng iyong mga constituents. Ay kung ganyan, puro daldal, wala na tayong pinagkaiba sa ibang mga opisyal na puro ngawa. Ang alam ay puro ngawa. Sorry hindi ko naman ho kayo hindi ko naman kayo inaakusahan. Pero nakikita ilang beses na. Kung talagang matigas ang ulo, ay di gumawa kayo ng isang ordinansa na nagbabawal dyan. Na po pwedeng managot sila sa batas. Para nang sa ganun na hindi na sila bumalik. Dahil una't higit sa lahat, ang pinangangalagaan mo, buhay. Di ba? Buhay ng mga taga riyan. Ay kung ikaw ay leader na may pagmamahal sa bayan mo, hindi lang sa tuwing eleksyon, ay di gumawa ka ng paraan. Huwag mo na silang pabalakin doon. Totoo naman Totoo naman ho mga kaibigan na dyan sa paligid ng bulkan, lalo na yung mga dinaanan nitong mga magma o lava o kung ano man, yung nagbabagang putik, ay talaga hong mayabong ang lupa dyan. Masarap magtanim dyan. Sapagkat ang tawag sa amin dyan, mayabo. Ang lupa, ang sabi sa Quezon Province, mayabo. Kaya maraming mga kababayan nating Bicolanong umaadyo. Alam niyo yung umaadyo? Ay, ibig sabihin, umaakyat. Yan, dyan sa Mayon Volcano. Sa bundok, hindi naman doon sa pinakandalisdis niya, pinakasummit. Pero doon sila sa mga lugar na dinaanan ng lava. Kasi mayabo yun. Mayaman lupa. Kaya lang, nagtatanim ka, nabubuhay ka sa agrikultura dahil mayabong nga ang lupa doon. Mamamatay ka naman sa aksidente, ay saan ka pa? Di ba? Kaya pag-aralan dapat ito ng gobyerno ng Albay. Kung papaano, at hindi lang Albay, lahat na mga lugar sa Pilipinas na mayroong active volcano at may itinakdang permanent danger zone ang PVOX, ay dapat yan
mag-isip ng paraan para yung mga taong nakatira dyan ay hindi na bumalik. Abante Pilipinas. Di ba ga? Ako, sinasabi ko lang ay para sa kaligtasan ng aking mga kababayan o ng ating mga kababayan bilang Pilipino sa kabuuan, ano, ha, in general. Pero in locality, ay dapat gumawa ng paraan ang local government unit dyan. Abante Pilipinas. Higit 400 pisong halaga ng 400 piso. Higit 400,000 pisong halaga ng tobats nasabat sa 2 tulak sa Taguig City. Mabante sa balita si Abante reporter Janse Makahilas. Abante Radyo Live Report. Janse, Yes, Kuyang Ronnie. Morning good sa inyo good dyan. morning. Yes, nasabat nga Kuyang Ronnie. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit sa 400,000 pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang ikinasang bypass operation sa Taguig City. Huli sa nasabing operasyon ang 2 lalaking umano'y tulak ng illegal na gamot na isang high-value individual at isang street-level individual matapos sa bentahan ng umano'y tobats. Ang isang pulis na nagsilbing pusher buyer. Nadakip ang 2 sa barangay Pinagsama kung saan nakuha sa kanila ang nasa halos 60 gramo ng umano'y tobats at ang bypass money na ginamit. Reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa laban sa 2 suspect. Ako si Janze Makahilas, Abante! Abante Pilipinas. 60 gramo. That's less than 100 grams. So magkano ang ang 100 gramo? 400,000 pesos worth. Wow. Ay tumaas na ang presyo ng tumaas ng presyo ng shabu. Kaya ba marami ng pakalat-kalat ngayon na nagle-lecture na sa bus? Imagine. Galing ako sa Quiapo at may binili ako sa Raon, So tumawid ako doon sa ilalim ng Quiapo, doon sa may tapos sumakay ako ng bus na yung kulay green papuntang Tanay o Taytay o papunta diyan sa Rizal, dadaan kasi yun doon dadaan kasi doon sa isa pang pupuntahan ko. Oo. May umakyat. Akala ko'y namamalimos. Akala ko naman, nung nagsalita na, akala ko ay yung mga propeta kunwari, nag-discuss na. At hanggang sa nagsabi na pag hindi ninyo ako binigyan, ma-aksidente ang bus na ito. Abante Pilipinas. Anak ng tete. Nung lumapit sa akin, wala to. Bangag ito. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Alas 4:24 ng umaga. Mas may tiwala ang mga Pilipino sa media kaysa sa gobyerno pagdating sa paglutas sa issue ng flood control scandal. Batay sa resulta ng latest survey ng Pulse Asia. Pulse Asia ito, hindi ito gawa-gawa lang 54% ang may big trust sa media, na sinundan ng Senado sa 34% at Kamara sa 31%. Parehong nasa pang-apat si Pangulong Bongbong Marcos at Ombudsman sa 25%, habang ang Independent Commission for Infrastructure o ICI naman ay nasa 16%. At ang pinakakulelat sa lahat ay ang DPWH na nasa 11% lamang. Ginawa ang nationwide survey mula noong December 12 hanggang December 15, 2025. Abante Pilipinas. Totoo yun. Normal. Kasi, ang tawag din nakikita kasi ng taong bayan yung parehas na mga report. Lalo na sa bilyonaryo at Abante. Kaugnay dyan sa usapin ng flood control scandal. Walang pasikot-sikot, walang paligoy-ligoy. Di ba ga? Pagka nakita ng reportorial team na investigative journals natin o investigative reporters natin ng Abante Group, makita nila itong ganitong issue, bubulat-latin yan. Bubuklatin hanggang kaloob-looban. Kaya may nasasaktan. Wala tayong magagawa doon. The reality and the truth hurts. Yun yung realidad.
Di ba? Kaya mas marami, hindi ko naman sinasabing nangingibabaw sa 51% ng Billionaires Channel tsaka ang Abante, pero ang sinasabi natin, media. No, ha? Ay hindi lahat. Hindi lahat. Dahil alam naman natin, di ba? Halimbawa na lang, ay yung bang state-owned and controlled corporation sa television and radio, sa palagay ninyo, magbabalita yan ng laban sa presidente? Ng laban sa gobyerno? Ay hindi. Hindi yan. Gobyerno yan eh. Oh, gobyerno yan. Pero kulang ang impormasyon na nakukuha ng taong bayan. Abante Philippines. Yun ang masakit doon. I was there. I've been there. Pero iba na eh. Iba na yung takbo ngayon. Ibang-iba na kesa nung panahon namin nina Audrey Goreseta, sina Benji Durango, sino pa ba? Sina Ryan Ang. Yan, yung mga tao na yan. Iba yung iba yung estilo ng pagbabalita ng panahon na yon. Ay, syempre, may mga bata-bata din yung mga boss doon, pero hindi naman talamak at hindi naman obvious na talagang halatang-halata mong pinagtatakpan. Abante Philippines. Di ba ga? Subukan mo magbalita ng laban sa gobyerno dyan. Ay siguradong laglag ka dyan. Pero ang panahon namin noon, okay lang. Oo, yun yung totoo eh. Panahon ni GMA. Oo, yun yung totoo. At si dating Pangulong Gloria Arroyo, sabi nga niyan eh, pag yung mga issue ng yung issue ng mga may issue ng ng halimbawa ay libel, yung mga libelous na nabanat sa kanya. Sabi nga niya, hindi na ako magsasampa ng kasong libel diyan sa kanila. Una, hindi naman totoo. Ikalawa, patunayan nilang totoo ang sinasabi nila. And right there, saka natin pag-usapan. Hindi ba ga? Saka mag-file sila ng kaso at sasagutin ko yan. Pag puro daldal, kahit na sabihin mo libelous yan, hindi napapatulan yan ng ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Oy! Good morning! Oo nga pala, sorry. Direk! Good morning! Ito nga pala araw-araw nakikinig sa atin kahit na Direk, good morning. Hindi ko nababanggitin, baka madamay. Good morning. Idol Brian T-Bone Kitoriano ng DWWW nakatutok din sa atin habang nagpo-programa. Kasabay ko ito eh. At si Ate Eloy sa Abila, yung isa sa mga dating sikat na singer dito po sa atin. Alam naman din ninyo dito sa Pilipinas ang showbiz. Hanggat may pakinabang sa iyo, magaling ka. Pero kapag wala na rin. Abante Pilipinas. Magaling kumanta itong si Ate Eloy sa Abila. Ate Eloy, kumusta ang biyahe mo sa norte? Nakikita ko yung mga post mo eh, ha? May mga bago ka ng friendship. Kumusta naman ang Dabber Cats? Abante Pilipinas. Alas 4:28 na ho. Itinalaga bilang tagapagsalita ng Department of Public Works and Highways sa mga usaping legal si DPWH Yusek Rico Bernabe. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, si Bernabe ang sasagot sa mga isyong legal at legal concerns ng ahensya. Layunin anya ng appointment kay Bernabe na ma-centralize ang pagtugon ng DPWH sa mga usaping legal lalo na sa mga magpapatuloy o nagpapatuloy na investigasyon. Kabilang sa mga tutugunan ni Bernabe ang mga internal at external probes ng ahensya kasama na mga nagpapatuloy na investigasyon sa mga opisyal ng DPWH sa mga kasong nakabinbin sa Office of the Ombudsman at iba pa. Si Bernabe ay isang abogado at nagsilbi ito bilang commissioner ng NAPOLCOM bago naging DPWH Undersecretary o USEC. Abante Pilipinas. Bakit? Umiiwas na ba si Vince sa mga interview? Nadudulas na eh. Nadudulas na si Vince. Hindi niya na makontrol ang katotohanan. Yan ang masakit dyan. Sorry habang sumasakay ka sa gustong mangyari ng iyong mga amo, I understand. Oo, na mayroon pa rin natitirang bait sa iyong kalooban. Yun ang nagdadala sa iyo para ikaw ay madulas. O para madulas ka sa mga nangyayari ngayon. Di ba ga? Alas 4:30. Ako, Mario Jose, paano ha? Hindi pa ho tayo tapos. Nasa unang bahagi pa lamang po tayo ng ating programa, kaya stay tuned.
Magbabalik pa rin ang Abante Pilipinas. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Sa likod ng bawat eksena, ilalantad ang ebidensya. Susuriin ang bawat detalye. Isisiwalat ang katotohanan. Tabloid! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Sa mabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Daang-daang swimmer ang lumaho sa Alfred Nicodem Memorial Winter Swim sa lungsod ng Prague na kabisera ng Czech Republic. Ang tradisyon na sinimulan mahigit 7 dekada nang nakalipas ay dinarayo ng maraming turista at swimmer mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang paglangoy sa nagyayelong ilog ay may 3 kategorya na 100, 300 at 750 meters ang distansya. Ang mga manlalangoy ay hindi lamang nanggagaling sa iba't ibang panig ng Czech Republic, kundi mula rin sa Australia, Belgium, Spain, Poland, Germany, Russia, USA, England at Slovakia. Ang paggunita kay Alfred Nicodem ay isang mahalagang kaganapan kung saan ang mga manlalangoy mula sa iba't ibang club, henerasyon at antas na karanasan ay nagkakaisa. Alam mo ba kung anong ginagawa ng Kongreso ng Pilipinas? Ito ang sangay ng gobyerno na gumagawa ng mga batas para sa kapakanan ng bayan. Ang Kongreso ay binubuo ng 2 bahagi. Ang Senado ay may 24 na senador. Ang House of Representatives ay may daang-daang kinatawan mula sa iba't ibang distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan.
Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam, Makibahagi. ako si Jos Ignacio. Dexter Ganibe. Mavic Trinidad. Ryan Veloban. Abante! Good morning kay Clyde. Derek Clyde, si Jay, sino itong isa? Jay Rosadino ba to? Sorry Jay Rosadino at saka kay Insan Loretta Bugarin na nandyan ngayon sa Kuwait. Yan, good morning sa inyong lahat dyan at maligayang pakikinig sa ating programa. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Inaprubahan ang ordinansa sa lungsod ng Maynila na nagbabago sa pangalan ng Department of Public Services bilang Department of Environment and Public Services. Sa ilalim ng City Ordinance number 9161 na inaprubahan ni Manila Mayor Isko Moreno, ang DPS ay tatawagin na ngayong DEPS. Sa ilalim ng ordinansa, nagkaroon din ng mga pagbabago sa trabaho at staffing pattern ng DPS o DEPS. Bubuin na ito ng iba't ibang dibisyon kagaya ng Administrative Division, Solid Waste Management Division, Environmental Management and Protection Division at Enforcement and Compliance Division. Layunin ng ipinatupad na pagbabago na mas mapalakas pa ang pagsusulong ng CTLGU ng pangangalaga sa kalikasan. Abante Pilipinas. Good morning, Yorme Isko. Good morning. Pero sorry palagay ko hindi yung pangalan ang kailangan mong palitan. Yung tao, kailangan din palitan yung tao. Ang kailangan mong palitan, nandyan na yan, okay na yan. Kasi nung una, wala ba kayong environment department before? Wala kayong hiwalay na kasi sa ilalim ng RA 9003, required ang LGU na magkaroon ng Solid Waste Management Committee or ng Solid Waste Management Department, Bureau or Office or something like that. Na siyang mangangalaga lalo na doon sa solid waste ng lungsod, di ba? And that solid waste ay meron huyang napakalaking impact sa atin pong environment. Di ba ga? So paano 'yan? Ang unang problema mo dito, Yorme, ay yung magpapatupad ng mga alituntuning pang kalikasan. Oo. Yung mga batas o mga tao na magpapatupad yan, may kakayanan ba sila? O baka naman daig-daigan lang sila ng mga ulaga dyan sa Recto, yung mga ulaga dyan sa Avenida at sa Taft. Ano yung mga ulaga na sinasabi ko? Ay di yung mga nagtatapang-tapangan dyan na mga nanlalaki ang mata, nakadilat na. Mulaga pala, mulaga. Sa amin, mulaga yun eh. O yung mga ganun tao, o yung mga nagtatapang-tapangan dyan, di ba? Ay baka hindi ninyo kaya yan. Kasi kung kaya ninyo yung mga yan, dapat napapasunod nyo rin yung iba para manatili ang kalinisan. At una't higit sa lahat, yung inyong mga street sweeper, turuan ninyo. Dahil hindi pa rin nagbabagong estilo. Ay araw-araw dumadaan ako dyan sa Maynila. Nakikita ko yung mga nagwawalis. Yung kanilang winawalis, inilalaglag sa butas ng imbornal. Makakatulong ba yun? O malinis nga. Pero saan napunta? Nasa imbornal. Ano nangyari? Baha. Ay tingnan natin. Kasi medyo tahimik ngayon si Yorme. Hindi ko alam kung bakit Ano ba nangyari, Yorme? Nawala yung Yormeng kilala namin na talagang sumusugod. At merong laging update sa kanyang Facebook. Nakapalo naman ako. Bakit wala akong napapanood? Tahimik.
binlock lang nila ako. Pero hindi. Kasi bakit mo naman ibablock? Binibigyan natin ng pagkakataong maibalita yung ginagawa niyang maganda at tama. Abante Kaya lang, baka ganun talaga. Marami nakapansin niya. Sabi nga naman Teban, napansin ko rin yan. Sabi niya, napansin ko rin yan nung kumalat ang balitang kinausap siya ni PBBM. Abante Pilipinas. Yun lang. Sasailalim sa rehabilitasyon ng bahagi ng riles ng MRT-3 na tatagal ng 6 na buwan. Pero agad na nilinaw ng pamunuan ng MRT-3 na hindi maaapektuhan ang biyahe ng kanilang mga tren sa isasagawang rehabilitasyon. Ayon sa abiso, isasagawa ito sa mga oras na walang biyahe ang MRT-3. Ayan. Anong oras yun? Sa gabi. Ano ha? Pero magpapatupad ng lane rearrangement sa 100-meter section ng EDSA Carousel Bus Lane sa pagitan ng Guadalupe at Buendia mula alas 11:30 ng gabi hanggang alas 3:30 ng madaling araw sa southbound sa January 15 hanggang April 5 at sa northbound mula April 6 hanggang June 30. Sakop ng proyekto ang pagpapalit ng mga luma ng ballast materials para masiguro ang tibay ng riles. Yung ballast yan yung pinakantrabesa. Yung pinagpapatungan ng ang tawag nung araw dyan, nung araw kasi ang tawag dyan sa yung PNR, pero karil. Pero karil. Kasi yung uncle ko, lolo ko, uncle ng aking nanay, at saka yung tito ko na pinsan ng nanay ko, nagtrabaho dyan. Pero sa Quezon Province. So, yung kahoy dati, di ba? Kahoy yung ginagamit na pinakang ballast, yung pinakang trabesa. Ngayon, semento na eh. Semento na. Siyempre, ang tawag dito na nagdi-depreciate din ang quality niya. Kaya tama naman, kailangan i-check yan. Lalo na nandyan sa may tulay. Sa mga tulay kasi, ramdam nyo naman, di ba? Pag sa tulay, talagang nagsishake. So, nakaka-apekto yun sa integrity ng mga materialis na ginamit. Nakakipag-ugnayan na ang MRT-3 sa MMDA para sa ipatutupad na Traffic Management Plan. Abante Pilipinas. Tinanggalan naman ng lisensya ng Professional Regulatory Commission si dating Department of Public Works and Highways Henry Alcantara. Sa desisyon ng Professional Regulatory Board of Civil Engineers o PRBCE, ang pagbawi sa lisensya ay bunsod ng pagkakaroon ng gross unprofessional at unethical standard o conduct sa panig ni Alcantara. Ito'y dahil sa pagkakasangkot ni Alcantara sa Ghost Flood Control Projects. Binigyang pansin ng PRBCE ang Special Audit Report ng DPWH kaugnay sa mga naging paglabag ni Alcantara bilang District Engineer. Ayon sa PRBCE, pwede pa rin namang maghain ng motion for reconsideration si Alcantara sa loob ng 15 araw. Abante Pilipinas. Alam mo, naaawa ako dyan sa mga tao na yan. No? Naaawa ako dyan sa mga tao na yan kasi wala eh. Wala na silang ibang pwedeng gawin dahil tuloy-tuloy na talaga sila sa kulungan. Yan na lang. Yun na lang ang kanilang magiging tahanan. Kasi pag sinampahan na sila ng plunder, yun na. Ay that is non-bailable. Ngayon, ang tanong, bakit sila magiging state witness? Samantalang ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga ang tawag dito, ang kanilang mga di umano'y papel dito ay magsabi lang, magkwento ng mga nangyayari na wala naman silang maipakitang ebidensya. Yung 110,000 or something na isinuli ni Henry Alcantara, ako sa totoo lang, hindi ako naniniwala na galing sa kanya yun eh. Ako lang ha, hindi ako naniniwala na galing sa kanya yun. Maaaring yan ay bahagi ng script na kanilang sinunod. Maaaring bahagi ng script na kanilang sinunod. Kaya sabi nga, kaya ngayon, tinatakot na sila, kakasuhan na sila, sasampahan sila ng kasong ng transparency, ng perjury. Di ba? Kapag nag-recant sila ay kakasuhan ng perjury. At sabi nga ni Tito Soto, paano yung paano yung perang sinuli niya? Hindi ganun kadali yun. And tanong, pera niya ba talaga yun? O pera ito ng mga nag-orchestrate para unti-unti hong iligaw ang mga usapin nito? Pero ang tanong pa rin ng taong bayan, nasaan na yung mga congressman na dapat ay mapapakrusahan? Nasaan na yung mga congressman, mga contractors? Yan. Asa na yung mga contractors na yan? Na dapat ay
ano tawag din, na dapat ay nakakulong na. Wala. So, what's the difference? Wala. Abante Di ba ga? Wala naman talagang diferensya. Wala naman pagkakaiba. Di ba ga? 4:45. Mariing tinutulan ng National Institute for Transparency. Sorry. Ulitin ko. Take two. Nabulol eh. Mariing tinutulan ng National Institute for Transparency and Accountability o NITA ang panukalang gawing state witness ang dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo na itinuturing umano nilang utak sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa ahensya. Ayon kay NITA Executive Director Carlos Ayala, base mismo sa mga pahayag ni Bernardo, malinaw na hindi ito simpleng kasabwat kundi pangunahing nagkontrol at nagpalakad ng pondo ng bayan. Binigyan din ni Ayala na hindi maaaring pagkalooban ng immunity ang isang mastermind, lalo't nananatiling walang matibay na ebidensya ang mga paratang nito laban sa iba. Nanawagan ang NITA sa pamahalaan na unahin ang pagbawi ng umunoy nakulimbat na yaman, kabilang ang pagsamsam ng mga ari-arian at pag-freeze ng bank accounts ni Bernardo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Giit ng NITA, ang tunay na hustisya ay pananagutan ng mga pangunahing sangkot sa katiwalian, hindi ang paggamit sa kanila bilang state witness. Abante Pilipinas. Yun na nga, kagaya nga ng sinasabi ko, paano mong gagawing state witness sa mga yan? Ay ala naman silang napapatunayan pa. Puro mga daldal lamang ang meron sila. Si Henry Alcantara siguro, hindi ko alam kung saan galing yung pera niya. Basta't ang alam ng marami at ang nakita ng mga nakapaligid at dumadalo sa hearing, scripted lahat ang kanilang mga sinasabi. Lahat nakasulat. Isa-ilalim mo sa interpolasyon niya nang walang binabasa. Sige nga. Isa-ilalim mo sa interpolasyon niya nang walang binabasa. Tingnan natin kung yung mga yan ay makapagsalita ng tama at nang naaayon sa kanilang mga testimonya. Kasi nga gawa-gawa. Ay magkakadulas-dulas yung mga yan. Kaya yung pag-recant nila na yan, tama yun. Kung talagang wala kang kasalanan, itama mo ang lahat ng iyong pagkakamali dahil bukas makalawa ay ikaw lang. Ikaw lang ang maiiwang nakakulong. Samantalang yung mga ipinagtanggol mo, masayang nagtatawanan at pati ikaw, pinagtatawanan. Abante Pilipinas. Di ba? Ganong kalinaw yun. Kaya kung ako sa inyo, ay panahon na para kayo ay tumindig. Panahon na para kayo ay bumangon. At sabihin ninyo ang buong katotohanan. Huwag ninyong hayaan na malubog ang taong bayan sa matinding kahihiyan at malubog ang taong bayan sa baha ng korupsyon dito sa ating bansa. Maawa naman kayo. Alalahanin nyo habang nagpapasasa kayo, di ba ga? Habang kayo nabubuhay sa karangyaan, ang kaluluwa ninyo sinusunog naman sa impyerno. Abante Pilipinas. Diba? So, matuto. Maging totoo. Huwag basta-basta hindi ka hero dyan. You will never become a hero in what you're doing. Maniwala ka. Magiging katawa-tawa ka sa panig ng mga ipinagtanggol mo. Abante Pilipinas. At sa panig ng mga pinagtakpan mo. Driver inatake ng high blood habang nagmamaneho sa Kidapawan City. Babati sa balita si Abante reporter June Mendoza. Abante Pilipinas. June. Nagdulot ng karambola ng mga sasakyan at matinding pagsikip ng daloy ng trapiko matapos mawalan ng malay ang isang tricycle driver dahil sa alta presyon sa lungsod ng Kidapawan nitong Martes. Ayon sa 911 emergency response, binabaybay umano ng biktima ang daang Maharlika nang bigla umanong nanlim ang kanyang paningin hanggang sumalpok sa isang pick-up na nakahinto sa traffic light. Sa bilis ng takbo ng tricycle ng biktima at sa lakas ng pagkakabangga,
tumilapon pa ang tricycle sa kabilang linya ng kalsada at nabangga naman ang likurang bahagi ng isa pang sasakyan. Mabilis naman sinakluluhan ng mga kapwa driver ang biktima hanggang dumating ang mga tauhan ng 911 emergency response ng lungsod. Sa ngayon ay patuloy pang inoobserbahan ang kalagayan ng driver habang patuloy din ang ginagawang investigasyon ng Kidapawan City Police Station upang matukoy ang kabuang detalye kaugnay sa naturang insidente. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, June Mendoza. Nagatid sa oras na 10 minuto bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Walang cabinet shake-up. Yan ang paglilinaw ni Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng paulit-ulit na issue ng panibagong sibakan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Recto, sa ngayon walang nakabinbing revamp sa gabinete at ang mga ulat tungkol dito ay nagdudulot lamang ng distraction sa trabaho ng gobyerno. Sa ulat ng politiko kamakailan, plano umano ni Pangulong Marcos na magpatupad ng balasahan. Ni Recto, batid naman nilang lahat na bilang mga cabinet members, sila ay nagsisilbi sa pleasure ng presidente. Sumasailalim sila sa regular na performance review. Gayunman sinabi ni Recto na walang reorganization sa gabinete sa ngayon at pawang mga espekulasyon lamang ang mga lumalabas na ulat. Abante Pilipinas. Ang tanong ay saan galing yung espekulasyon na yan? Saan galing ang ulat na yan? Siguro, nung pag-usapan na ng malawakan itong issue ng revamp na ito, lalo na yung di umano'y pagpapatalsik kay Frasco at saka kay Herbosa ng DOT at saka DOT at saka DOH, ayon sa pagkakasunod, ay siguro itinigil muna nila. Wag muna natin ituloy. Maraming nakatingin. Abante Pilipinas. Ay siyempre, lahat ng taong bayan nakatingin sa inyo ngayon. Kaya lahat ng inyong katarantaduhan at kasinungalingan, kitang-kita ng taong bayan. Kaya sila, umaabante na lang. Umaabante na lang, moving forward. At hintayin na lang natin ang 2028. Iisa lang naman ang kanilang kinakatakot eh. Na yung mga makakalaban ng administrasyong ito ay baka biglang mga matay bago dumating ang 2028. Abante Pilipinas. Mga matay, literally or figuratively. Hindi ba ga? Mamatay dahil sa kaso ng impeachment. Dahil papatayin na nila yung kanyang career. Di ba? So wala na. Pag ikaw ay guilty, nahatulang ka na guilty sa impeachment, ibig sabihin, hindi ka na makakapagtrabaho sa gobyerno. Kahit na anong posisyon. Di ba ga? Ngayon, ano pa yung iba? Baka literal, ipapatay. Di ba ga? Dahil hindi nila kayang talunin eh. Pag balik-baliktarin man ninyo, hindi nyo kayang talunin si Sara Duterte. That's the biggest issue here. Yun yung pinakamalaking issue at hamon sa inyo. Di ba ga? Kaya kita mo, ultimong si Auntie Claire, apektado na rin. Di ba? Nagpa-file na rin siya ng kaso ng libel, etc. at oral defamation at kung ano pa, death threat. Abante Pilipinas. Nag-aarayan na sila. Di ba? Nag-aarayan na samantalang kung ano-anong itinatawag kay Auntie Claire, di ba ga? Pero ano tawag dito? Kung ano-anong itinatawag o label kay Auntie Claire, pero wala lang, di ba? Deadma. Nung ang magsalita ay si Trixie, si Atty. Trixie. Biglang nag-file ng kaso, ng reklamo. Death threat daw, death threat. Nung nabasa ko yung storya, Joseph, ano to? Bata? Bata ba yung Bata yung nagrereklamo, nagsumbong sa tatay. Nagsumbong yung ali, Mariosep. 5:54. 4:54 na. Labiho ng isang lalaki lumutang sa lawa sa South Cotabato. Mabati sa balita si Abante reporter June Mendoza nagbabalik. Abante Pilipinas. June. Wala ng buhay ng ma-recover ng mga otoridad ang isang lalaki na nakitang palutang-lutang sa Lake Cebu sa lalawigan ng South Cotabato nitong Martes.
kinilala ang biktima na si Hadon Blagay Lakay, 48 taong gulang at residente na naturang bayan. Sa ulat ng MDRRMO Lake Cebu, ilang residente umano ang nakakita sa labi ng biktima sa bukana ng Lawa sa bahagi ng Barangay Poblasyon kung saan kaagad ding nirespondihan katuwang ang Philippine Coast Guard at Municipal Police Station. Ayon naman sa mismong kapatid, huli umanong nakitang buhay ang biktima noong araw ng Linggo, bandang alas 11 ng umaga bago ito nawala. Plano naman ng pamilya na isilalim sa autopsy ang labi ng biktima para matukoy ang totoong sani ng pagkasawi nito. Patuloy din ang investigasyon ng Lake Cebu PNP upang malaman ang buong detalye at dahilan ng naturang insidente. Ito si Jun Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, June Mendoza. Sa iba pang umaabanteng balita, kinumpronta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez dahil daw sa isyu ng korupsyon. Sa programang The Spoke sa Villanary News Channel, ikinuwento ni Navota City Representative Toby Tiangco na ipinatawag siya at si Romualdez ni Pangulong Marcos sa isang pulong na kalaunan ay naging tensyonado. Tinanong kasi niya ng Pangulo ang pinsan nitong si Romualdez tungkol sa mga bahay sa Forbes Park, eroplano, helicopter at mamahaling pagkain o sasakyan. Tahasan din umanong sinabihan ng Pangulo si Romualdez na sila ni Zaldico ay kumukuha ng pera ng Kongreso. Pagpapatuloy ni Tiangco, inilabas pa ni Pangulong Marcos ang kanyang cellphone at ipinakita kay Romualdez ang listahan ng flagship projects na inilagay sa ilalim ng unprogrammed funds. Abante Pilipinas. Sorry pero sabi ko nga sa inyo kanina, di ba? Parang mahirap nang maniwala kay Toby Tiangco. Ipinatawag siya para lamang iharap sa kanya na pinagagalitan niya itong mga ito. What is this? Is Toby Tiangco trying to anong tawag dito? To help or to assist? Di ba ga? Or parang maging bahagi ng pagtatakip sa Pangulo? Ganun ba yun? Para ipakita sa taong bayan na hindi alam talaga ng presidente ang nangyayari sa Pilipinas. Abante Pilipinas. Walang Diyo. Di ba? Kaya minsan parang ang hirap ng maniwala. Kaya ngayon, talagang tanong natin, kanino ka na ngayon maniniwala? Kaya ang taong bayan, tatlo pa lang pinaniniwalaan ngayon Ay, 4. Ilan ba? 3 nga. Si Eli San Fernando ba? Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Si Kiko Barsaga. Nahanda kahit na anumang kaso isang pa sa kanya ni Ronnie Puno. Di ba ka? At saka itong si Leandro Leviste. Sila na lang 3 Di ba? Sila na lang 3 ang pinakikinggan ng ating mga kababayan ngayon. Bakit? Yung Duterte Group, hindi nga ho nagsasalita kasi baka sabihin nilang may kulay politika mga nangyayari. Hindi ba ka? Kaya hinahayaan na lamang nila na itong 3 ang siyang mag-voice out ng totoong kaganapan sa ating gobyerno. And that is what happening. Di ba? Kaya dun, sus, Maria Josep. Kung talaga naman hong ating pag-aaralang maigi. Di ba ga? Iisa na ang tinatakbuhan ng lahat ng mga nasa Congress ngayon. Inililigtas na nila ang kanilang mga sarili. Abante Pilipinas. Dahil labis-labis ang sakripisyo ng pamilya at mga kaanak na nagbabantay sa mga pasyente, dapat ding alagaan ang kanilang kapakanan habang nagsisilbing watchers sa mga pagamutan o ospital. Itong tinura ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Bongo kasunod ng muling pagsulong nito sa pagkakaroon ng halfway house o lugar kung saan pwede magpahinga ang mga patient watchers. Ayon sa senador, asawa man, anak, pamangkin o apo
ay mga miyembro ng pamilya na handang magsakripisyo para sa kanilang may sakit na nakapamilya. Kaya isang simpleng paraan daw na pagkilala dito ani Kuya Bongo ay ang pagkakaroon ng halfway house o lugar kung saan pwede magpahinga ang mga patient watchers. Sabi ni Kuya Bongo, malaki ang ginagampanan ng watchers hanggang sa gumaling ang kanilang mga pasyente, kaya hindi dapat kung saan-saan lamang sila humihiga at nagpapahinga gaya ng bangketa o kaya ay sahig ng mga ospital. Ilang mga halfway house o watchers hall na rin ang naitatag sa bansa, kabilang ang nasa Philippine General Hospital sa Maynila at Southern Philippines Medical Center sa Davao City na nasana, sabi ng mga bantay na pasyente ay madagdagan sana. Kamakailan ay binisita ni Senator Bongo ang mga nabanggit na pasilidad para kumustahin ang sitwasyon ng mga bantay ng pasyente. Maraming nag-aantay sa sidewalk. Yung mga watchers naman, yung mga nag-aantay sa kanilang mga pasyente, nandun lang nakaupo sa bangketa. Nag-aantay, minsan naghahawak ng kanilang billing o numero, natatawagin sila. Eh, paano naman po yung mga nasa probinsya na walang bahay dito sa Metro Manila? Ang tinig ni Senator Bongo. Abante Pilipinas. Tama naman yun. Di ba ga? Sige, balikan natin yan. Samantala, mga kaabante, ang Abante at Abante Pilipinas ay patuloy po ninyong napapakinggan ng live sa DWAR Abante Radio. 14.94 sa talapihitan ng inyong mga radyo at kami po'y patuloy din ninyong napapanood sa mga telebisyon kagaya ng Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, Cable Link, Romblon Cable, Parasat Cable TV, Beautiful Cable TV, Pagadian Cable TV, ang Amazon TV, yan. American ang nasa isip ko. America. Amazon TV, hindi ba ga? At at syempre K5 News FM. Andyan din ho ang ating Facebook, YouTube, Instagram, TikTok at X. Kaya walang dahilan para hindi tayo magpangipangita. Samantala, magbabalik ang Abante Pilipinas. Tayong mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Sa bawat paggising, may panibagong hamon. At sa bawat hamon, may mga boses na handang lumaban. Abante sa balita, abante sa aksyon, abante sa serbisyo publiko. Raya Kapulong at Francis Folve. Abante sa umaga, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Dito lang sa Abante. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Viva! Viva! Viva, Señor Santo! Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman?
Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Good morning kay PC Mix. Yan lang muna ang gamit niyang pangalan sa kanyang Facebook. At good morning din daw, sabi niya, kay Kaakay Dolan Castro and Vice Mayor Tony Aurelio ng bayan po ng Rizal, dyan po sa lalawigan ng Laguna. Samantala, narito muna ang front page headlines ng pahayagang una sa balita. Ito po ang Abante na 30 taon na nating kasama at pinagkakatiwalaan sa balitaan. Headlines ng pang-umagang tabloid na Abante ngayong araw po na ito ng Miyerkules, January 14, 2026. Kinasa, extradition treaty, Zaldico kalawitin sa Portugal, utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang formal na aplikasyon ng Pilipinas sa extradition treaty sa Portugal para mahuli si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inihayag ito ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya sa isang press briefing nitong Martes, Enero 13. Bukod pa rito, ay hiniling na rin umano ang pamahalaan o humiling na rin umano pamahalaan ng repatriation ni Ko mula sa Portugal sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization. So ikinasa, ibig sabihin wala tayong extradition treaty. So magkakaroon ng extradition treaty. Di sa madaling sabi, Kwan, ang paano gagawin? Medyo hindi ko kabisado yan, pero parang nininervyos ako dyan. Parang manlalaban si parang manlalaban si Zaldico. Tatakbo at pagkatapos babarilin. Parang yun ang nakikinikinita ko. Yun lang, ano lang naman yun. Parang unsolicited vision. Hindi unsolicited advice, unsolicited vision. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Good morning. 12 gigawatts. Ito pa, isa pang headline ng Abante 12 gigawatts napako. Levisti firm, kinuryente, DOE. Susuka, kinuryente ng DOE. Susuka ng 24 billion pesos. Pinatawad ng multa ang kumpanyang Solar Philippines ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste matapos itong mabigong tuparin ng halos 12 gigawatts na ipinangakong renewable energy capacity sa bansa. Ayon sa Department of Energy, umabot na sa 24 billion ang ipinauta ng multa laban sa Solar Philippines dahil sa hindi nito pag-deliver ng mahigit 11,000 megawatts na kontrata sa nakalipas na 2 taon. Dahilan para tuluyang ipawalang bisa ang mga ito. Sabi ni Leviste, sabihin nyo na ang lahat ng inyong sasabihin. Hintayin ninyo ang pagbabalik ko sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Tingnan natin, Tingnan natin. Alam naman nating lahat, yan ay mga pakulo at mga pakana ng mga nagtatanggol sa bangag na administrasyon. Lahat gagawin ng mga yan. Bakit hindi ninyo pag-usapan, mga ipokrito kayo? Bakit hindi ninyo buksan ang Cabral Files? Bakit? Hanggang ngayon. Tapos ngayon, tinawag na ni, kung di ako nagkakamali, tinawag na ni Auntie Claire na sinungaling si Benjamin Magalong, si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Tinawag niya ng sinungaling. Ay bakit hindi ninyo sagutin? Nasaan yung Cabral Files na yan? Bakit hindi ninyo ito sagutin? Ronnie Ramos, Abante Philippines. Yun lang naman Yun lang ang hinihingi ng mga tao. Di ba ga? At saka patunayan ninyo na hindi totoo ang Cabral Files
nileviste. Abante Pilipinas. Nasabi ni Benji Magalong kapareho ng dokumentong hawak niya. Abante Pilipinas. So ano to? Ha? Talagang lantara na ang panunupit sa mga tao na kumakalaban sa administrasyon na ito. Ay lintik na yan. Oo, wala na't patutunguhan si Juan de la Cruz. Kaya sabi ni Mang Teban, ayaw mo na lang sila, manahimik na lang muna tayo. Parang hirap eh. Ang hirap, naaawa ko sa ating mga kababayan. Nagtitiis hanggang ngayon. Hanggang 2028 nilang titiisin itong katarantaduhan na ito. Abante Pilipinas. Ay, Diyos ko po, Panginoon. Pwede bang gunawin mo ng mundo ngayon pa lang? Abante Pilipinas. Unahin mo ang Pilipinas. Tsaka yung mga bangag. Alas 5:10. Si Kyo na huling tulog, tinodas. Abante Pilipinas. Headline ho yan, ang Abante Tonight. Walastik naman ano ha. Nananahimik yung si Kyo, natutulog, tapos tutudasin. Ano ba nangyari? Ang sabi ho'y ganare, isang security guard ang nasawi matapos barilin habang mahimbing na natutulog sa General Santos City. Ayon sa pulisya, walang kalaban-laban ng biktima nang mangyari ang pamamaril. Sa ulat ng General Santos City Police Station 9, natukoy na natutulog ang biktima sa stock house ng kanyang pinagtatrabuhang security agency sa Barangay Mabuhay nang siya ay lapitan at barilin ng suspect. Dalawang individual ang itinuturing na persons of interest ng pulisya. Abante Pilipinas. Ay hulihin nyo na kaagad. Baka may CCTV, hindi lang nila alam ano ha. Baka meron. Alas 5:11. 1.4 trillion kinalikot sa national budget. Abante Pilipinas. Tama ba yung nabasa ko? 1.4 trillion? Aba, ay umabot na ho sa halagang 1.4 trillion pesos ang na-divert sa national budget simula ng 2023 hanggang kay dating Budget Secretary Florencio Butch Abad. Sa programang The Spokes sa Billionaire News Channel, sinabi ni Abad na humina ang fiscal discipline at integridad ng budget process simula noong 2023 dahil sa Small Bicameral Committee na siyang naglilipat ng pondo sa national budget. Anya, noong 2023 ay 397 billion pesos lamang ang na-divert, pero pagsapit ng 2024, lumobo ito ng 560 billion pesos at 487 billion naman noong 2025 o kabuang 1.45 trillion pesos. Abante Pilipinas. Asa na ba yung ano? Bakit tahimik na rin si Congressman Toby Chanco? Bakit tahimik na rin siya doon sa hinihingi niyang minutes ng meeting ng small committee? Nasa na? Ano na nangyari dyan? Kasi yan, magagamit siya na ebidensya kaugnay sa syndicated corruption dito ho sa ating bansa. Oo, sa gobyerno natin. Yung isang malaking sindikato ng mga magnanakaw, magagamit yan eh. Hindi pa rin inilalabas hanggang ngayon. Yun naman hong allocation ng mga congressman na ilagay na ba? Pakicheck nga doon sa website ng House of Representatives. Kung nandun na, mamaya i-check natin. Kung na-post na. Kasi hinihingi niya, i-post yan. Para malaman magkano ang allocation ng mga congressman. Di ba? Para malaman kung magkano, ano yung mga pagkakagastusan. Di ba? Per district. Per district maganda yun. Para malaman natin. Kung talagang, di ba? Kung may nagbago o wala. Hanggat hindi tinutupad dyan, nangangahulugan lamang na talagang talamak pa rin ang nakawan dito sa gobyerno natin. Sorry kasi parang ganito yan mananatiling adik ang tingin sa iyo hanggat hindi mo napapatunayang hindi ka adik. Yun yung alas 5:13 na ho ng umaga mga kaabante. At yan naman po ang kalipunan ng mga front page headline. Ba't kalipunan lagi nababanggit ko? Panghuli yun eh. Yan ho ang mga front page headlines ng pahagang Abante at Abante Tonight. Kung medyo gising po, bitin po kayo, di bumili na ho kayo ng inyong sariling kopya ng Abante at Abante Tonight sa inyong mga paboritong news stands. Or kung wala naman kayong makita na news stands dahil medyo nasanay na mga tao online, ay mag-subscribe na lamang po kayo sa Abante at Abante Tonight News Online para nang sa ganun naman po ay updated kayo sa mga totoo at umaabanteng mga
balita. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Abante Pilipinas. Alas 5:14 na ho ng umaga. Good morning, good morning. Walang naitatalang sanggol na naapektuhan o nagkasakit dahil sa dalawang produkto ng infant formula milk na iniutos na tanggalin sa merkado dahil sa isyu ng kaligtasan at kalidad. Ayon sa Food and Drug Administration, suportado nito ang hakbang ng kumpanyang Nestle na voluntaryo nang ipatupad ang recall para sa ilang batches ng non-OptiPro. Non-OptiPro. Yan. Non-OptiPro at non-Kid OptiPro. Matapos mapag-alaman na may safety issue sa raw materials na mula sa isang third-party supplier. Dahil dito ay nagpaalaala ang FDA sa mga consumer na tingnang mabuti ang product batch numbers ng gatas ng kanilang anak at kung kabilang ito sa apektado ng recall ay huwag na itong gamitin. Ipinatitiyak na din ng FDA sa manufacturer ng apektadong produkto ang agaran at kumpletong recall sa lahat ng physical at online retail outlets. Abante Pilipinas. May binanggit ba na patingin nga, may binanggit ba na batch number doon sa official statement nila? Merong batch number. Kasi paano titingnan? Anong batch ang titingnan? Oo, ng ating mga consumer. Hindi nakalagay kung anong batch number Pero just sa istorya, wala. Doon sa statement nila, ano ba ito? Galing saan yan? Galing sa FDA? Yung statement? Statement na ng FDA. Pero dapat nakalagay nilagay nila yung batch number. Talaga naman ito. Minsan itong FDA na ito, pasaway din ha? Anong batch ang titingnan namin ngayon kung bibili kami ng mga gatas na yan para sa mga bata? May baby kami. Paglipas ng ilang buwan pa, baka magpalit na ng gatas yan, di ba ga? Kailangan. Baka mamaya, kailangan namin, Nestle ang bibili namin tapos walang batch number. Pakihanap nga ha, baka makita natin. Kailangan, importante malaman, maipaalam natin sa ating mga kababayan, anong batch number ng mga gatas na yan, ng production na yan, para makita nila at saan ito titingnan doon sa mga lata at karton. Di ba? Yun. Hindi, kadalasan pala ngayon, Nestle. Nakalata yata, kundi ako, parang nakalata ang Nestle. Yung iba kasi nakakarton na. Ayun, nakakarton. Abante Pilipinas. So, antabayan na natin yan, baka mamaya sa mga susunod na programa, mabanggit ho yung mga batch numbers na yan. Importante yan para alam ng ating mga kaabante kung anong batch ang nabili nilang mga gatas. Kelot utas sa panraratrat sa Maguindanao del Norte. Mabati sa balita si Abante reporter June Mendoza. Abante Pilipinas. June. Deadball ang isang lalaki matapos pagraratratin ng nakaalitang sospek sa bayan ng Parang sa Maguindanao del Norte. Sa ulat nitong Martes ng Bangsamoro Police Regional Office, kinilala ang nasawing biktima na si Habib Matingao, residente ng naturang bayan. Sinabi ni ProBar spokesperson Police Lieutenant Colonel Jopi Ventura na nag-ugat ng insidente matapos umanong magtalo ang biktima at ang sospek na tinukoy na si Razul. Umuwi pa umano ng bahay ang sospek upang kumuha ng armas at binalikan ang biktima saka pinaulanan ng bala. Naisugod pa sa ospital ang biktima subalit hindi na naisalba ng mga doktor dahil na rin sa tindi ng mga tama nito sa katawan. Dagdag ni Ventura, patuloy ang kalang pagtugis sa sospek habang hinikayat din nito ang sinumang maimpormasyon hinggil sa insidente na makipag-ugnayan sa kanang himpilan upang makatulong sa mabilis na paglutas ng naturang kaso. Ito si June Mendoza, Abante. Abante Pilipinas. Thank you, June Mendoza. Nagatid sa oras na alas 5:18 na ho ng umaga. Ito daw ho yung pangunahing nakukolektang basura sa metro. Upos ng sigarilyo ang pangunahing basura na nakolekta sa mga lansangan sa Metro Manila noong nakaraang taon. Inilabas ng MMDA ang top 5 na basurang pinakamadalas makolekta sa Metro Manila sa taong 2025. Kabilang dito ang upos ng sigarilyo, balat ng candy, plastic at iba pang basura gaya ng tissue, bus ticket, resibo at face mask. At ang panglima ay mga basurang mula sa obstruction sa lansangan.
Paalaala ng MMDA sa publiko, sundin ang mga ordinansa at pairalin ang disiplina sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura. Abante Pilipinas! Papaano ka magpapatupad ng batas kung ang mga tagapagpatupad mo mismo ang lumalabag sa batas? Abante Pilipinas! Diba? Bawal ng manigarilyo sa publiko. Oh. Bawal ng manigarilyo sa publiko. Pero yung ibang mga MMDA nakatago sa isang lugar, nagtitext, naninigarilyo. Hindi lahat kasi marami akong kilala na hindi na naninigarilyo. Pero nakatago. Di ba? Bawal magkalat. Di ba bawal ito sa atin? Dapat? Oh. Alam nyo, kung ako sa inyo, gayahin ko yung India. Bakit eka ninyo? Kasi yung sa India, napapanood ko sa YouTube. Meron sila dong factory ng plastic chair. Alam niyo yung lahat ng klase ng plastic. Lahat ng klase ng plastic. Ilalagay yan sa isang lalagyan tapos tutunawin sa pamamagitan ng torch o blue torch or something like that. Tutunawin yan. Hindi susunugin. Nasusunog. Technically, nasusunog. Pero hindi yung tunaw na nag-evaporate. Meron kasing gano'n di ba? So, pagkatapos, ibobloke-bloke yan. Pagkatapos ay gigilingin at gagawing plastic materials at mamaya ilalagay na doon sa kwan. Parang pellet. Tapos ilalagay na doon sa makina nila. Mamaya paglabas ay plastic chair na. Ay dito kaya doon binibili yung plastic. Dito pa sa atin, yung mga plastic, yung mga roll bag, ay magaan kasi yun. Magaan. Pero alam niyo, lahat ng bagay, pag inipon, lahat ng maliit, pag inipon, lumalaki. Di ba? Ay karamihan kasi sa atin ay tamad. Tamad. Na kung tutusin, lahat sila ay accountable dito sa RA 9003. Lahat dapat yan. At dapat nag-uumpisa yan. Again, dapat nag-uumpisa yan sa barangay. Wala pagpapatupad ng batas, sa barangay, wala. Pero pagka mayroong kitaan, unang pinalilista ni kapitan, kamag-anak. Di ba? Di ba? Betchay, di ba? Hindi lahat nakakatanggap ng ayuda, tulong yung mga dapat makatanggap, yung iba, hindi. Di ba? So, nasa LGU yan tsaka nasa barangay. Kung tutuusin. Kami sa Puerto Princesa, talagang bawal yung magtapon ka ng upos ng sigarilyo. Ilang senador na ang natikitan dahil sa pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Ilang mga national officials na ang natikitan. Totoo yun. Kaya sa amin, ang mga pantalon, nagagalit ang mga asawa namin. Bakit? Ang mga pantalon, pag nilabahan, lahat amoy sigarilyo. Abante Pilipinas! Lahat yan ng mga pantalon ng mga naninigarilyo. Bakit? Kasi yung upos hindi itinatapon. Saan nakalagay ang upos? Nakalagay yan sa bulsa. At ang itinuturo sa mga paaralan, sa mga school, sa Puerto Princesa City, sa elementary pa lang, ang itinuturo sa kanila, ang mga maliliit na basura, ilagay muna sa bulsa. Yan. Pero yung malalaki sa basurahan na siyempre. Diba? Yung mga anak ko, yung iba, ang basura nila, pagdating sa bahay, tambak. Diba? Kasi yan ay itinuturo sa bata pa lang. Pero kapag ka naging lax naman ang enforcement ng batas tungkol dito, nawawala din. Nakakalimutan din. Abante Pilipinas! Gaya ngayon. Di ba? Ang Puerto Princesa na pinagmamalaki natin ng araw, ngayon ay nakakahiya na. Bakit? Binabaha na At hindi na rin ganoon kalinis. Abante Pilipinas! Bubuksan na ng Philippine Coast Guard ang recruitment process nito para ngayong taong 2026. Ayon sa abiso ng Philippine Coast Guard, simula January 20 hanggang February 2026 ay tatanggap na ng aplikante para sa mga commissioned officer at enlisted personnel. Nationwide, ang isasagawang recruitment at kasama sa mga profesyong hinahanap ay mga doktor, dentista at veterinarian. Magre-recruit din ng Philippine Coast Guard ng mga nurse, psychologist at psychometrician. Ang mga tinakdang processing area sa iba't ibang
may mga itinakdang processing area sa iba't ibang bahagi ng bansa. Abante Pilipinas. Ayan. I-check nyo na lang ho ang website ng Philippine Coast Guard. So, kung saan-saan po yung mga lugar na yan kung saan kayo pwedeng mag-apply. Abante Pilipinas. Inaresto naman ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang isang South Korean national na wanted sa Interpol. Ayon sa Bureau of Immigration, si Yoon Dae-young, 50 anyos, ay subject ng red notice ng Interpol dahil sa pagkakasangkot sa money laundering sa kanyang bansa. July 2025 na maglabas ng warrant of arrest laban sa dayuhan ang korte sa Korea. Aalisa na ang dayuhan patungong Hanoi, Vietnam pero lumitaw na sa BI system ang Interpol hit nito dahilan para harangin siya ng mga otoridad. Ayon sa Bureau of Immigration, sasailalim sa deportation proceedings ang dayuhan para maharap nito ang kanyang mga kaso. Abante Pilipinas. Umabot naman sa halos 3.5 million na mga pasahero ang naserbisyuhan sa PITX sa nakalipas na holiday season. Ayon sa Department of Transportation, sa kabuuan ng buwan ng Disyembre, nakapagtala ng mahigit 5.6 million na pasahero sa PITX. Sa nasabing bilang, nasa 3.5 million ang naitalang bumiyahe noong Pasko at Bagong Taon. Para sa buong taon ng 2025, umabot sa mahigit 60.2 million na pasahero ang bumiyahe sa Parañaque Integrated Terminal Express. Mas mataas exchange. Mas mataas ito ng mahigit 9.1 million kumpara sa datos ng 2024. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, handa ang DOTR at ang pamunuan ng PITX sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasaherong ginagamit ng terminal. Tiniyak ng kalihim ang sapat na supply ng mga bus at maayos na operasyon sa PITX. Abante Pilipinas. Hindi ako naniniwala dyan. Nahanda ang LTF, ang DOTR. Dito to yun. Samantala, yan po ang kalipunan ng ating mga umabanting balita ngayon pong araw nito ng Miyerkules. Ikalabing-4 sa buwan ng Enero 2026. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, andyan si Clyde, si Maiton, si Yorme Baste, at si Fred, si Jason, si Ace at si Jam dyan sa newsroom. Ako naman po inyong yayamanin sa swabing tagapagbalita sa umaga, Ron Ramoso, sa ngalan ni Jancy Macahilas at ni reporter June Mendoza. Nagpapasalamat ang tabayanan ang walang atrasan with Benji Alejandro. Samantala, bukas magbabalik ang Abante Pilipinas. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go again! Matapos mag-viral ang umano'y Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa Teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Hindi namin alintana ang malakas na hangin, ulan at baha sa tuwing bumabagyo. Nasa puso namin na ihatid ang balita
at bawat impormasyon upang tayo ay maging ligtas sa anumang sakuna. Karamay niyo kami at saksi sa bawat trahedya ng bawat panahon. Makakaasa kayo na lagi naming susuriin ang bawat impormasyon na aming ihahayag. Ito ang aming sinumpaan sa larangan ng pagsasahimpapawid, sapagkat ang balita ay patuloy na susulong at kasama namin kayo sa pag-abante. Isang football match ang dinarayo sa bansang Nepal tuwing katapusan ng Disyembre. Pero ang football ay hindi mga tao ang kalahok, kundi mga elepante. Ang Chitwan Elephant Festival sa Sauraha, Nepal ay kakaibang atraksyon na naglalayong palakasin ang turismo sa kanilang bansa. Ang Elephant Festival ay sinasagawa sa Chitwan National Park kung saan matatagpuan ang isang malaking elephant breeding and training center. Tampok sa 3 araw na festival ang elephant football match at penalty shootout. Meron ding beauty contest at tradisyonal na worship rituals para sa mga nambuhalang hayop. Ayon sa mga organizer, pangunahing layunin ng aktibidad ang paglapitin ang mga tao at elepante. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Tayo mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Yala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now. Ako si Zeus Valdez. Sports Now. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Because however a bad Filipino government might be, we can always change it. Sa puso ng gabi at sa pusod ng kulturang Pilipino, sumisibol ang isang kwentuhang kapanayam ang sambayanan. Ang mga bayani ng ating komunidad, mga artistang may kwento at mga lider na bumubuo sa mas makulay na Pilipinas. Mga Pilipinong may dangal, mga negosyante na hindi kurap, tapang at puso ng para sa sarili at sa ating bayan. Magkita tayo gabi-gabi sa programang Kwento Mo Ang Bida, Gigulay, dito lang sa Abante. Bago pa man bumaha, makinig sa balita at abiso ng lokal na pamahalaan. Ihanda ang emergency kit, itaas ang mga gamit, patayin ang kuryente kapag malapit na ang baha, maghanda ng evacuation plan. Habang bumabaha, iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa baha. Kung kailangang lumikas, gawin agad. Dalhin ang emergency kit at mahalagang